Nakalimutan natin restart yung Strava. Okay, good morning guys. So kung hindi ka tatakbo ngayon, then samahan niyo ako. Tatakbo ako ng 10K. So ang ruta natin is, if you're following me on TikTok, Facebook, and Instagram, the last video was at night. So yung ruta ko doon was Camp 7 going to Cannon Road View Deck. Then going up to Luwakan Airport. And then Feeder Road sa tabi ng Luwakan Airport. Then doon tayo mag-U-turn, babalik. And then balik tayo ng View Deck, Cannon Road. And then Camp 7. So all in all, according to the last run, that was 10.1 kilometers. So easy run lang tayo today. So samahan niyo ako. Let's do this. Let's go! Okay, so ano kung late na? Actually, it's already 10:45. And hindi ko naman sinasabing I'm not a morning person, pero siguro parang yun yung hinahanap ng katawan ko. Like, hindi talaga umaga. Pero pagka, like for example, may scheduled na community run ng umaga, then syempre, doon ko talaga pagpwersahin. Hindi naman pagpwersahin, pero naka-ready na yung katawan kong gumising ng maaga for that particular schedule. Okay. Bye-bye to the kitties. Bye, Lucky Kun. Saan yung dalawa? Ito. Bye, Michin. And then si Stebo Bebo. Yan o, Stebo Bebo. Bye-bye. See you later. Cannon Road View Deck na tayo. 1.6 kilometers or 1 mile. Tignan nyo to. Kung tutuloy natin yan, mga 1.5 din. Pero hindi mo na ngayon. Stick to the plan. Okay? Ganda. Okay. Okay na tayo ng Luwakan Road. So ito din yung ruta ko nung papunta sa starting line ng Baguio Marathon 2026. Ako ulit. Malapit na tayo sa Luwakan Airport. Airport step. Mount Santo Tomas doon. 3.5 kilometers. Iba-iba talaga ang
tao, ano, meron yung sobrang aga, like mga alas 3, ayan, tatakbo na sila, long run. Meron naman yung iba na mga ganitong oras, yung tipong palin hours para nakafocus sila sa takbo nila and wala silang hinahabol na schedule. And it works in different aspects, no? Pero what's important is when you start to run, hindi yung numbers ang hinahabol mo. I think it all relates to all runners, no? When you run, it's supposed to be happy, it's supposed to be joyful. Wala kang hinahabol na numbers, wala kang hinahabol na pace, wala kang PR. So talagang workout lang and you enjoy it. Yun ang pinaka-importante. 4.3 km. Pero syempre, every run is an opportunity to improve. So minsan hindi ka lang tatakbo eh. Minsan you really have to push din para ma-reach mo yung peak or yung threshold or yung pwede pang kayanin ng katawan. So kami, especially sa mga may pinaghahandaang run, ako from experience, I take it easy, pero para sa mga easy days yun. Pero pagka hard runs, you really have to push. I mean, parang to feel good din at the same time. At the end of the race, sabi mo na, uy, naka-PR ako. I beat my record, my personal record. So, you enjoy it, but at the same time, you put pressure on yourself to be better. And yun lang din talaga yung isa sa mga bagay na grateful ako kay Lord, kasi noon hindi ko nagagawa to. Like more than 10 years na akong tumatakbo, pero ngayon ko lang talaga na-appreciate yung outside. Ngayon ko lang din na-appreciate yung environment ko. Sige, gawin natin ang U-turn sa PMA. About 6 kilometers bago tayo matapos yung run natin. Ay, ruta din ng Baguio Marathon to. Ay, bili pa rin tayo ng buko. Ay kaya, magkano sa buko? 60? Pwede yung juice lang? Okay. Sige. Tuloy natin. Estudyante yun. Nagana lang siya. Nag-lunch run. Wala pa. Three kilometers. U-turn na tayo dito. Nakalimutan natin restart yung Strava pagkatapos ko dun sa buko.
Okay. Nakalimutan kong i-restart yung Strava ko sa pagkatapos dun sa buko. Anyway. Oh well. Siguro naka 12 kilometers tayo, all in all. Kasi punta tayo ng PMA and then same route pabalik. Galing din tayo ng view deck. Tapos 1.5 kilometers until dito sa touchdown. Sabi ko sa inyo, sarap lang sa pakiramdam din na tumakbo kahit ganitong oras. Mabigyan ka rin ng clarity habang tumatakbo. Anyway, thank you very much for joining me sa run na ito. Sa ulitin. Bye-bye!